Ito ang 5 sentimo. Sa likod nito, merong naka-feature na halaman. Ano ito? Let's find out! Ako si Celine at welcome back to another episode of our series na pinamagatang Sari Buhay sa Salapi, kung saan pinag-uusapan natin ang mga naka-feature na hayop at halaman sa ating mga kasalukuyang ginagamit na perang papel at barya. At dito nga sa 5 sentimo, naka-feature ang kapal-kapal bagging. Ito siya sa personal. Ang kapal-kapal bagging ay isa sa halos 200 species ng hoya na matatagpuan sa Pilipinas. Ito ay hindi lang native kundi endemic o dito lang natural na tumutubo. Popular na kinukultivate bilang ornamental ang kapal-kapal bagging. In fact, itong particular species natin today ay bahagi ng isang personal collection dito sa Batangas. Marami na rin itong cultivars at varieties tulad ng red button, bright one at pink silver. Ang natural na habitat ng mga kapal-kapal bagging ay ang mga mamasamasang gubat o kaya mga gubat na malapit sa dagat. Ayon naman sa librong A Collection of Philippine Hoyas and Their Culture ni Fernando B. Aurigue, ang iba pang local names ng kapal-kapal bagging ay kabal-balagon, hagupan na buduan, higup at sasoy. Ang scientific name naman ng kapal-kapal bagging ay Hoya pubicalix at clue ito sa isa sa mga feature niya. Pubi means fuzzy. Kaya pubicalix dahil fuzzy or mabuhok ang kanyang calyx, itong part na to. Itong kumpol ng bulaklak ng hoya ay tinatawag na umbel, parang umbrella. Kapareho kasi ng structure ng payong. Merong main stalk na nag-radiate into shorter and or thinner ones. Yan. Walang recorded traditional use ang kapal-kapal bagging, pero ayon sa librong ito, ginagamit daw ito sa isang hunting ritual. Ang mga hoya tulad ng kapal-kapal bagging ay tila mga parol ng gubat dahil ang mga bulaklak nila ay hugis tala. Ang kapal-kapal bagging din ay mayroong mahalimuyak at manamis-namis na amoy. Ayun, that's it for this episode of Sari Buhay sa Salapi. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. See you sa next video!